Okay, Pilipinas, sa pamamagitan ng ating mata ay nakapaghatid tayo ng iba't ibang mga mensahe. Sa katunayan, nagagamit din natin ito para malaman kung ano ang emosyon ng isang tao. At sa ibang pagkakataon naman ay ginagamit din natin ang mga mata para matukoy kung meron nga bang karamdaman ng isang tao. Kaya naman napaka-importante lamang na maging malusog o healthy ang ating mga mata. Kaya naman para pag-usapan yan this morning, makakasama natin live dito sa studio ang chairperson ng National Committee on Sight Preservation. Walang iba kundi si Dr. Noel Chua. Good morning, Doc. Good morning, Jules. Today, the month of August is the Sight Saving Month. Okay po. So, since for the whole month of August, yun po yung sight preservation nga po, ano po ba yung mga activities na hinanda natin? Sa August 14, mayroon kaming tinatawag na wreath laying sa Rizal Park. Okay. It will start with a walk from Cultural Center. Si Dr. Jose Rizal, di ba? Ano rin po sa Dr. Jose Rizal is our national hero. He's an ophthalmologist. Okay. So when we go there together with the different stakeholders that are working for the prevention of blindness under the leadership of the Department of Health, like the different NGOs, Helen Keller, Christian Blended Mission, Lions Club, together with the ophthalmologists and the optometrists, we go there and we renew our pledge in order to support, every year to support the blindness program of the government. Okay. So aside from that, sir, ano po? Meron pa kaming mga activities all over the country and together with the PhilHealth program, we try to advocate for people to go and see and visit the clinic of government clinics in order to have their eyes checked. So that if they have problems in cataract, they can undergo the cataract procedure through the PhilHealth program. Libre na sila if they have the PhilHealth program. Okay. Ayan, Doc. So dito meron tayong dalang, ano po man tawag natin dito? This is just an illustration para sa mga pasyente natin na may counting problema sa mata. Tulad ko po. Yung kaliwa ko po hindi nakakakita ng malinaw. So paano po ba yun? Since gusto natin maging malinaw yung mga mata. Jules, ang problema mo nang pinag-usapan natin kanina, nang bata ka pa, ang sinasabi mo, ang grado ng isang mata mo, 400, ang isang mata mo, mga 150. So nangyari, nang nag-develop ka, up to the age of 7, ang isang mata mo nagiging lazy eye. Lazy eye. Ang tawag namin dyan, in medical terms, amblyopia. Okay. Ngayon, ang gobyerno natin, mayroon na ngayong programa, vision screening in school children. Wow. This is a priority. Anong ginagawa nito? Pagpasok pa lang ng estudyante natin sa preschool, mayroon na sila ngayong tinatawag na screening. Okay? Lahat po ng estudyante? Lahat na dapat ng estudyante in public schools. But this is being started now by the government together with the Philippine Eye Research Institute and together with the optometrist. Ang mangyayari nito, ang mga bata, they will be asked to be evaluated using a certain form of a graph. Natitingin sila doon kung nakikita nila. Yung letters. Okay. Hindi, iba naman. May mga figures. May figures heart or square o ganyan. Because it's easily understandable. Dati kasi dinadaya ko pa, Doc, minimemorize ko. Tapos pinabasa ko lang. Ang sa iyo ngayon yan, na isang mata mo makakita, isang mata mo malabo. So na-isolate ka na. May hiwalay ka na, bibigyan ka nila ng pagkataon, titingnan ka ng optometrist o re-refer ka sa ophthalmologist. So dapat, nang bata ka pa, na-isolate ng problema mo. Hindi ka katulad ngayon, amblyoptic na. Maski anong gagawin natin, wala na to, Doc. Hindi na natin siya matutulungan. Sayang. Isang mata lang. Okay, ito naman, nagpapakita lang sa atin na dapat ang lens natin, ito lens, sa likod yan ng mata natin. Okay. So kung cornea ito, pupils and iris, ito ngayon ang lens. Yan ngayon ang nagkukos ng opacity kung magkakaroon ka ng katarata. So tatanggalin ko ito, clear ito siya, dapat see-through. Ngayon nagkakaroon ka na ng opacity, katulad dito, malabo na. Ilalagay natin ngayon dyan. So ganyan na po yung nagiging malabo? Yan, nagiging malabo. Yan. Okay. Malabo siya. So malabo dun sa likod. I will show you another one. This is the different types ng mga cornea, cataract opacity. So mayroong malabo na dun. So hindi na makikita yan. Mayroon din tayong malabo sa likod ng mata, dun sa
posterior capsule ang tawag natin. Ito, usually dahilan ho yan sa mga diabetes. Ano yun, Doc? Ganyan yung paningin mismo ng pasyente? No, dapat, pagtingin natin dito, sa lens na ito, clear, see-through. Okay. Ngayon, kung magkakaroon ka ng katarata, ang iba, nagkakaroon ng ganito. Mayroong opacity sa gilid, tapos clear sa gitna. Ngayon, mayroon naman talagang malabong-malabo. Katulad dito. Yan ang example. Ang ganda, ito sa mga viewers natin. Ganito dapat siya. Ganito dapat yung malinaw. Ayan, di ba? See-through, pero ito daw yung iba. Ayan. Ganyan, malabo. Kung malabong-malabo na talaga, ito na siya, Jules. Kapag malabong-malabo, ito na. Yan. Yan ang, ganito. Yan ang lente. Okay, ganyan yung kaliwang mata ko. Yan yung kalabo. Yes. Okay. So, sa loob ng mata yan. So, pag opera natin ngayon yan, dapat tatanggalin natin itong katarata, ito, at lalagyan na natin ngayon ng intraocular lens. Yan. Kita mo yan? Okay. May lente sa loob. So, pag nilagyan ito, babalik ngayon doon ang paningin mo ng maliwanag. So, kahit yung sa akin, Doc, wala na talaga? Wala na. Kasi yung sa iyo, mukhang sa brain na siya. Sa brain na siya. Nako. Okay. So, Doc, sa lahat ng mga viewers natin, ano ba yung mga kailangan nila gawin na basic para syempre mas maging malinaw yung mata nila? Definitely, healthy lifestyle. Okay. Kasi katulad ng may mga diabetes, nagkakaroon sila ng early cataract formation. Okay. Pero ang katarata naman, generally, nanggagaling ho yan sa aging. Okay. So, as we will say, 60% of the avoidable blindness are due to cataract. Okay. So, remediable naman siya. Na-operahan naman yan eh. So, we have naman the facilities. Yes. But of course, there are certain areas in the country na wala tayong government facilities because they don't have the capacity. So we're now encouraging the NGOs to provide and help capacitate the different LGUs and provincial hospitals. Okay. So yan lang naman ang target ng prevention of blindness natin ngayon. That's why nag-advocate tayo that we ask the LGUs to adapt the program of the government. Alright. Doc, last na, no, bago tayo magtapos. Kasi lalo na ngayon, karamihan ng mga kababayan natin naka-smartphone na at malapit sa mata lagi ginagamit. Nakaka-apekto ba to para lumabo yung mga mata natin? Hindi naman. Hindi wala naman. Yan, wala. Ayan, so safe tayo dyan. Kasi kung meron ka lang problema, pa-check lang. Check Katulad lang ng kuha namin ngayon, if you have the opportunity, kailangan pa-check lang ng mata. Okay. Pagbabasa po sa dilim, lalo na yung mga studios natin ng mga estudyante. Kung wala naman problema ang mata mo, mahihirapan lang, napapagod lang, pero hindi naman masisira ang mata. Hindi naman masisira. Ayan, so dinedebunk natin ngayon. Yung ano po, kapag natulog ng basa yung buhok mo, bulag mo. Wala din yan. Wala rin mo yan. Hindi rin yan mature na. Dapat maging mature na tayo sa pagtanaw sa ating mga mata. Okay, sir, maraming salamat po. Muli, nakasama natin ang chairperson ng National Committee on Sight Preservation. Walang iba, kundi si Dr. Noel Chua. Thank you, sir. Thank you very much, Jules. Si Cathy San Gabriel, subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.